Ay, naku! Ay, nahuli niya ako. Parang mga gagamba sa dagat, ayan na. Ito na ang huling pagkakataon natin. Mga pare, kakadating lang natin sa isa sa pinakaastig na lugar sa mundo at may matinding hamon tayo. Alam ko matagal yung hinintay makita ang isang napaka-espesyal na kasama. Sobrang hyper na siya rito, umahabol na ng mga alimango. Bata pa siyang dalagitan na ilang buwan ko nang sinasanay para sa ganitong hamon. At kaming dalawa, sa mga susunod na araw, ay susubukan naming alamin kung ano ang pwede naming kainin. Uhulihin namin ang mga pinakamatitinding hayop mula sa mga gumagapang sa lupa hanggang sa malalim na asul na dagat. Manatili kayo dahil mamaya pupunta kami ni Froth sa paborito niyang lugar. Ipapakita ko muna ang mga gamit na gagamitin namin sa unang araw. May bago kaming palikpik, mga sandata ni Poseidon. Ang gaganda! May itak din kami. Sana magamit namin mamaya pang linis ng hayop, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong kakainin namin ni Froth sa mga susunod na araw. Kailangan namin manghuli ng pagkain para mabuhay. Halos kahit ano kinakain ni Froth at parang ganun na rin ako. May maska tayo mga kaibigan at malaking pana. Sasakay tayo sa jet ski ngayong unang araw papunta sa malalim na asul na karagatan. May mga kakaibang hayop dun ngayon na alam kong naglalakbay, na gusto kong makita. Kaya magiging astig ang araw na ito. Alam nyo na, nandito ang quick revive natin. Gagamitin lang natin ito mamaya. Nararamdaman na niya, gusto na niya. Uy, kinukuha lang natin ito kapag sagad na tayo. Okay, hindi ako magsisinungaling, Froth. Ang hirap niya alagaan na yun. Sobrang pasaway siya tulad ni Barley. Kaya di ko alam paano siya sasakay sa jet ski. Pangako ko sa sarili na kakainin ko rin ang kinakain niya. Maliban na lang kung kakaiba tulad ng pagkain ng aso. Handa ka na ba sa malaking araw? Talagang binabasa niya ako tuwing pagkakataon. Tara na, mang-isda tayo. Iiwanan na natin ang stick na to. Tara na. Ang bet mo? Isa kang prinsesa, alam mo yan dyan. Oh, kami ni Froth ay nasa malalim na asul na dagat na. Magsisimula na kami mag-explore at maghanap ng pagkain para sa hapunan na pwede naming sibatin. Baka may kakaibang hayop dito na pwede makalangoy kami ni Froth. Simulan na nating mag-explore sa malalim na asul. Sino nakakalang kung ano matatagpuan natin? Tara na! May mga balyena tayo sa unahan. Handa ka na ba, girl? Na ako, wag mo akong tingnan ng ganyan. Grabe, tayo ay mga balyena. Okay, we got files! Talagang lumulundag sila ng buo. Nagbibiro ka ba? Grabe naman mga pare. Ay, great. May nakita tayong marami. Siguro mga 3 o 4 na balyena ang nasa unahan. Talagang lumulutang at nagwawala sila. Nagwawala sila. Kita niyo yung mga seagull? Nagkakagulo sila sa paligid ng mga balyena habang umaahon at lumulutang ang mga ito. May mga barnacle at iba pang tumutubo sa kanila na natatanggal pag umaahon sila. Tapos kinakain ng mga seagull. Nagwawala talaga sila sa unahan. Frothy, may balyena tayo, girl. Sisiguraduhin nating may espasyo sila. Handa na si Froth makita ang una niya mga balyena. Ayun sa unahan, tingnan mo, Froth. Wala talaga tayong idea kung anong nangyayari. Ayun, ayan na. Wow, ayos. Sumisisid na sila pababa. Ayan, 2 sila. Ang ginagawa ng mga balyena ay naglalakbay lang sila, tapos sisid pababa, tapos ahon at tatalon sa ibabaw ng tubig. Kaya tinitiyak naming may distansya kami sa kanila para hindi sila direktang bumagsak sa amin. Dito lang, nandito ka, nakikita mo siya, girl, dito, nakikita mo sila? May natatanging buntot sila na parang fingerprint natin. Dito nila nakikilala at nabibilang ang isa't isa. Gumagawa sila ng bubble net para mahuli ang plankton, tapos dadaan at kakainin nila. Sige, ako at si Froth, simulan na natin to. Handa ka na ba, girl? May grupo ng mga dolphin sa unahan. Ang dami nila. Nandito lang sila. Grabe, Froth! Froth, batiin mo ang mga dolphin. Grabe, tingnan mo sila, nandito lang sila.
Sobrang dami nila dito, daan-daan talaga. Grabe. Sige, lapit pa tayo para makita nyo kung gaano kaganda ang tubig. Kaya maglalagmay pa tayo ng kaunti pa sa baybayin at pagkatapos ay tatalon tayo sa tubig para tingnan kung makakakuha tayo ng kahit anong pagkain para simulan ang hamon na ito. Malamang gutom na si Frothy ngayon at nagugutom na rin ako. Makikita nyo dito ang korales. Tatalon ako at susubukang kumuha ng pagkain para kay Frothy. Mukhang maganda. Sige. Woohoo mga kaibigan! Grabe ang araw natin ngayon. Nag-explore tayo, nakakita tayo ng mga balyena, dolphin at marami pang iba. Tatawid tayo at magluluto para sa unang pagkain ni Froth sa hamon na ito. Grabe to, kita-kits tayo doon. Tara na girl! Woohoo! Frothy! Uy, hindi natin kakainin yan. Tingnan mo, anong sinusubukan niya kainin? Hindi natin kakainin yan. Gutom na siya mga tol, literal na gutom na. Bitawan mo yan. Kung anong kainin mo, kakainin ko rin. Pero hindi natin kakainin yan. Ngayon, medyo kakaiba ang gagawin natin. Magluluto tayo ng isdang na baril kanina, kasamang ilang kakaibang prutas. At makikikita niyo si Froth na yon, gutom na siya. Uy! Hindi yan pagkain. Kukuha tayo ng mas masarap. Tara na. Nahihirapan kaming kumuha ng pagkain, pero may nakuha kaming maliit na isda na lulutuin namin ngayon ni Frothy. Wala pa kaming kain buong araw. Nandito kami sa creek at sobrang excited si Froth. Tignan mo yan! Ito ang dahilan bakit tayo nandito mga pare. Wala akong alam kung paano magre-react si Froth sa hilaw na isda, kaya hintayin at panurin na lang natin. Nasa harap na ang iba't ibang pagkain. Si Froth ay literal na sinusubukan ng kainin ito, kaya pinipigilan ko siya. Pero ang nakuha natin ay itong magandang maliit na isda. Narita ninyo, ito ay isang magandang maliit na silver trevally. Ngayon, hindi ito ang pinakamalaki. Oy! Sinusubukan na niyang kunin ang prutas. Kakainin na natin ito, relax ka lang. Kahit maliit, isa ito sa pinakamasarap na trevally. Sushimi, sobrang sarap. Pinakaputing laman ito sa mundo. Bubuksan natin at ipapakita ko kung bakit. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko lang alam kung magugustuhan ni Froth. Lilinisin muna natin. May mga kakaibang prutas dito na gagamitin natin sa pagluluto ng laman ng trevally. Astig to para sa aming dalawa. Kakain kami ng hilaw na isda sa tanghalian. Sa palagay ko, di pa nakakakain ng sashimi ang aso. Susubukan natin kay Froth. Lilinisin ko ang isda. Habang ginagawa ko ito, malamang tatakbo si Froth sa likod para maghanap ng alimango at iba pa.
Patakaran na kung ano kainin niya, kakainin ko rin. Sana lang walang kakaibang dalhin siya. Dadaan lang ako sa gulugod at ililiko ko ang kutsilyo, sisikapin kong manatiling malapit dito. Maliit lang ang hiwa na ginagawa ko. Nanginginig pa ang laman ng isda, sobrang sariwa. Sinusubukan kong idikit ang kutsilyo sa gulugod, diretso palabas ng buntot. Handa na ba? Tignan nyo. Yan na siguro ang pinakaputing laman sa buong mundo. Halos wala nang natira sa buto. Froth, excited ka na ba? Kakain na tayo ng tanghalian. Pinupunasan ko lahat ng malansa sa kanya. Huwag kang mag-alala, si Froth ay laging mabuhangin, maalat at amoy isda. Matiyaga siyang naghihintay ng pagkain. Mga tol, tumaliit na guhit ng dugo, yan ang dapat tanggalin. Kahit alin dyan, magkakaroon ng metallic na lasa. Gusto lang namin yung magagandang puting piraso sa labas, siguradong walang buto. Para sa akin at kay Froth, may 3 akong maliliit na piraso dito. Tingnan nyo kung gaano kaputi at ganda ng karne na to. Halos kita sa kabila. Gagamitin natin ang katas ng mga prutas na to para lutuin ang karne. Ngayon, dahan-dahang sisipsipin ng laman ng isda ang asim mula sa prutas at iba pa. Pagkatapos, kakainin namin ito ni Froth sa tanghalian. Layunin nito na maluto sa asim. Gamit natin ang tradisyonal na dayap. Ganito namin ito ginagawa mga kaibigan. Unti-unting magbabago ang kulay habang niluluto. May kaunti tayong pinya, ilalagay natin ito dito. Handa ka na ba para sa tanghalian? Tingnan mo kung gaano kaganda ang itsura. Nandito talaga tayo, ayos. Ang meron tayo dito ay dayap, may pinya tayo, at pagkatapos ay may passion fruit tayo dito. Maghihintay tayo ng mga 15 minuto. Sana lahat ng asim ay pumasok sa karne. At pagkatapos nun, ako at si Froth, makakakain na kami ng tanghalian. Tara, woohoo! Tara maglaro. Saan ka galing? Saan ka galing? Tumakbo ka ba sa putikan? Tumakbo ka ba talaga sa putikan? Yun talaga ang paborito niyang puntahan. Kailangan ninyong manatili dito dahil bukas pupunta tayo sa putikan para habulin mga kakaibang hayop. Excited na akong isama kayo. Pero sa ngayon, hihintayin muna nating maluto ang isda natin at maglaro. Tara, luto na tayo. Grabe mga kaibigan, tingnan niyo to, may laman sa loob, di ko alam. Hindi siya makikita. Baka nakapasok siya dito sa lawa nung mababa ang tubig. Naku, tingnan niyo siya. Uy pare, tinutulungan lang kita, ayos, nakuha ko na siya. Alam niyo ba, may sapat na lason tong hayop na to para pumatay ng 30 tao. Kaya hindi pwedeng kainin to ni Froth o ako. Sisiguraduhin namin pakakawalan natin to, Froth. Hindi natin pwedeng kainin, kaya hayaan mo siyang lumangoy at huwag mo siyang hulihin o kainin. Tingnan mo siya dito, katabi lang siya ni Frog, tingnan mo siya. Ayan na siya, ayos. Sa tingin ko, malapit nang maluto ang tanghalian natin mga pare. Aayat na tayo at kakainin na natin ang karne na to. Sa nakaraang 20 minuto, hinihintay naming maluto ang isda na to at mukhang handa na siya. Pumuti ng husto ang may dayap, pero yung dalawa hindi ko alam kung luto na. Baka kulang ang asim ng isda o may ibang dahilan. Patuloy siyang naghuhukay ng bulate pero di niya alam. Malapit nang maluto ang tanghalian. Uunahin natin ang may passion fruit. Sa tingin ko, wala pang asong nakakain ng hilaw na isda na may passion fruit. Handa ka na? Eto ng tanghalian. Mukhang hindi niya nagustuhan, ako naman susubok. Mukhang kulang ang passion fruit para maluto ang karne. Subukan natin ang pinya. Halika dito. Subukan natin ang pinya. Naku, halos walang nangyari sa pinya. Subukan naman natin ang dayap. Tara na, sa tingin ko magugustuhan niya ito. Tingnan nyo, kailangan lang niya subukan mga pare. Ang dayap talaga ang pinakamasarap, walang duda. Bukas, babaguhin natin ito at pupunta tayo sa malalim na sistema ng bakawan. Hindi na ako makapaghintay na isama kayo. Siguradong mababaliw si Froth at sana makakuha pa tayo ng pagkain para sa kanya at sa ilang hayop bukas. Kaya isa ito sa pinaka-nakakatawang mangyayari. Ilalagay ko ang karne sa bibig ni Frothy, pero matapos niyang pag-isipan ng ilang sandali, malalaman niyang ayaw niya pala. Pinapangako ko, bibigyan kita ng masarap bukas na magugustuhan mo at pupunta tayo sa paborito mong lugar. Sige, kami ni Frothy, magkikita tayo bukas ng umaga. Malamang, hahabulin niya yung maliliit na ibon. Kita tayo bukas. Gusto mo na yung isda, di ba? Nagugutom ka na ngayon.
Tara na! Halika mga pare, mag-explore tayo ngayon sa isa sa pinakabaliw na lugar. Pupunta tayo sa malalim na mangrove system para makakita sana ng malaking hayop. Paboritong lugar ni Frost sa buong mundo, ang malalim na putikan. May dala tayong kutsilyo dito at syempre, dala rin natin ang paborito nating quick revive. Gagamitin natin to mamaya kung wala na talaga. Ako at si Frost, isa lang ang nauwa naming isda kahapon, kaya sana makahanap tayo ng mas malaki ngayon. Uy ate, tara na, simulan na natin mag-explore. Dito muna tayo mag-explore sa mga patag na bahagi. Sa tingin mo ba makakakita ako ng kakaibang hayop dito? Hindi ko alam kung napapansin mo itong maliliit na bola na gawa ng kakaibang hayop. Ano kaya ang mga ito? Nakikita mo ba sila? Hindi, tingnan mo sa likod mo. Kita mo ba itong mga bula? Mga sundalong talangkayan. Para silang mga gagamba sa dagat. Ano? Ngayon, ang dahilan kung bakit tinawag silang mga sundalong talangka ay dahil gumagalaw sila ng parang malalaking hukbo katulad ng mga sundalo para sila mga maliwanag na asul na mababangis na hayop. Si Froth ay kumain na isa, kaya kailangan ko rin. Uy, bakit mo kailangan kainin yon? Sige, kainin na natin. Oh, Froth, bakit mo kinain yun? Parang salamin ng dumaan sa lalamunan ko. Ang tigas ng shell na to. Nakita namin ang napakaraming huli. Tignan mo tong mga to, mga dambuhalang sea spider. Tignan mo yan. Halimaw talaga, kinagat pa ako. Mga tol, ang plano natin ay subukan kung anong pagkain na mahuhuli gamit ang pinakasimpleng paraan. Ipapakita ko rin ang gagamitin natin. May nakuha akong isusuot ni Froth sa jet ski. Ito na ang lumang mullet natin, sobrang bulok na, kaya di ko na pwedeng kainin. Ilalagay natin ito sa loob, isasara, tapos ihahagis sa mangrove system. Sana may malaking alimango na pumasok dito at kainin ang bulok na mullet para pwede na natin itong hilahin at kunin mamaya. Hihiwa-hiwain ko na ito. Isusaro natin ito at ilalagay ang crab pod sa jet ski. May dala rin akong salamin para kay Froth na isusuot niya para makita niya ang nangyayari habang nakakabit sa jet ski. Ayos ba ang pagkakalagay niyan? Oy, siguraduhin mo maayos ang pagkakasuot. Oo, ayos. Kami ni Froth, handa na kami. Oy, excited ka na ba? Kukuha tayo ng mga alimamo. Tara na, Froth! Woohoo! Naglalakad kami sa creek na yon at ilalagay ang malapat. Kita niyo ba mga maliliit na alimango? Tignan mo, may isa pang maliit na mud crab. May mga maliliit dito, siguradong may malalaki rin dito. Tara, huwag tayo mag-ingay. Huwag nating takutin lahat ng alimango. Maglalagay ako ng isa dito sa gilid. Hayaan mo na yan, tara na, alis na tayo. Sabi ko na sa inyo eh. Ito ang paborito niyang gawin dito sa putikan. Maglagay ng mga patibong. Tara na. Hayaan mo na. Totoong alimango to. Tingnan nyo, may maliit na daanan ng tubig dito. Kalma lang, habang tumataas ang tubig, umakyat din dito ang mga alimango. At kapag bumaba na ang tubig, gagalaw sila. Parang highway ito para sa mga alimango. Kaya umaakyat at bumababa sila dito. Mananatili lang yan dyan. Uy, tara na, lakad na tayo. Mag-i-explore tayo ngayon at sana makakita tayo ng isa. Pataas na ang tubig kaya habang napupuno ito, sana sumabay ang mga alimango at mahuli sa mga patibong natin. O, tinan mo tong isa. Uy, Froth. Tinan mo tong isa. Nahanap ko lang to sa putikan. Uy, siguraduhin mong hindi kanya sipitin. Sisipitin kanya. Uy, pag lumapit ka sa kanya, sisipitin kanya. Uyo. Nagalit siya ngayon, tingnan mo siya. May isa siyang malaking sipit, tapos yung iba, maliit lang. Ah, ayan, sinipit niya ako. Grabe, talagang sinipit niya ako, pare. Oh, tingnan mo yan. Pinadugo niya ako, paalam sa kanya. Pakakawalan natin siya. Lumayo ka, baka mahuli ka niya, nahuli niya ako. Pumapasok na tayo sa malalim na putikan. Oh, tingnan mo to, ang daming maliliit na alimango dito, Froth. Nasaan ka? Teka, ayan na siya. Tingnan mo, nababaliw na sa hilig sa putik. Susundan natin ang mga munting sapa paakyat.
Magandang chance ito na makahanap ng alimango. Siguro mayon lang sa buhay ko gusto kong makakita ng alimango. Grabe, kinakagat ako ng mga sandfly. Ewan ko kung alam niyo yon. Para maliliit na insekto na gumagapang sa katawan mo. Kadire, pero kailangan pa rin natin gawin ito. Kaya kung ipapahid ko itong putik sa buong katawan ko, matutuyo ito ng dahan-dahan. At hindi na makakapasok sa balat ko ang mga sandfly. Ngayon, ito na ang medyo matindi, parang facial scrub na rin. O, kamusta itsura ko? Swerte na lang ng mga sandfly kung makakagat pa sila sa akin ngayon. Walang paraan na makakagat ako ng kahit anong insekto dito ngayon. Maglagay tayo ng konting putik sa ilong mo para hindi ka makagat. Konting putik lang sa ilong mo, ayos na yan. Uy, tinan mo to, may naglalasing dito. Tinan mo yan. May bago tayong sapa dito. Siguradong may isa dyan. Ayun, may nakuha tayo. Kita mo to dito. Froth. Oy, may alimango ka. Hindi mo akakalain na alimango yan. 3, 2, 1. Maliit lang na alimango ang astig. Mga tol, tingnan nyo, babaeng alimango to. Makikita nyo sa ilalim. May dala siyang maraming itlog, kaya malinaw na mangingitlog siya. Dadami pa ang alimango sa ekosistemang ito para sa lahat, magandang senyales yan. Pakakawalan natin siya dito. Di ko alam kung bakit mas maputik ako kaysa sayo ngayon. Dapat lahat ng alimango ay nakaupo sa ilog na ito, Froth, lumubog ka sa putik. Isa pang maliit na alimango doon. Oy, Froth. Oh, Froth. Kinadat lang ako sa ilong ng maliit na alimangong ito. Oy! Mag-ingat ka. Kinagat ka lang sa ilong ng maliit na ito. Hayaan mo, oy! Alam mo na, lumayo ka. Masyado siyang maliit. Tara na bula. Kailangan mong hanapan ako ng malaking alimango. Kung hindi, hindi tayo kakain na yon. Sige mga pare, may nakita tayo dito sa taas. Malaking lumang kuko ito. Tingnan mo yan. Hindi ko alam kung ano ang pumatay sa alimangong ito, siguro mas malaking alimango. Pero magandang senyales yan. Sana suwertehin. Siguro may malaki dito. Kita nyo ang balat ko ngayon, natuyo na lahat ng putik. Nakakainis ang mga sandfire. Parang mababaliw ka. Kakamot ka ng kakamot na parang adik. Ang daming maliliit na alimango, pero walang malaki. Tingnan mo siya, sinusubukan niyang tumawid dito. Ay parang lumulubog siya dito. Grabe ang lupang to, kakaiba talaga. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapahiya sarili mo? Sigurado akong gusto niyang gayahin ako ngayon. Tara na, alis na tayo. Nagpa siya si Frost na ayaw gumalaw. Hoy, hindi tayo magtatagal sa bakawan. Tumayo ka na, kailangan nating magpatuloy. Hindi ka patay, alam kong nagkukunwari ka lang. Nakakita ako ng ilang maliliit na alimango rito. Karamihan ay babae. May lalaking alimango na gustong kagatin ang bibig ni Frost. Di ko alam bakit nilalapitan pa rin yun ni Frost. Sa gayon, hindi magandang sitwasyon. Tingnan mo ito, may maliit na alimango dito. Ay, muntik mo na akong tamaan. Tingnan mo, yan ang hinahanap natin. Pero dapat mas malaki, hindi ganito kaliit. Sige, balik na natin siya. Halika na, may alimango tayo dito. Hindi mo nga siya makikita. Lubos siyang nakatago. Ipit ko siya gamit ang daliri ko para mahuli ko siya. Handa ka na ba? Isa na namang maliit na babaeng alimango ito. Kita mo, may mga itlog siya sa ilalim. Kaya ayaw natin siyang masyadong gambalain, pakakawalan natin siya, huwag mo siyang habulin, hayaan na lang natin siyang manatili dyan. Uy, lumayo ka, babae yan, katulad mo. Tara na, kailangan natin makahanap ng malaki. Uy, baka makaagat ka niyan. Sana alam mo yan. Hindi. Tingnan mo kung gaano ko lumulubog sa putik na to ngayon. Tingnan mo yan, binti ko yan. Tingnan nyo mga pare, may mud mussel tayo dito. Ilalagay natin yan sa likod ng bulsa. Sana makahanap din tayo ng alimanggo mamaya para may kasama yan. May nakuha na naman tayo. O mga pare, nailagay na natin ang crab pot. Susunod, gagamitin natin itong handline na dala ko. Simple lang, may hook, sinker at kaunting linya. Kita nyo dito. May ulo ako ng mullet mula sa crab pot. Puputulin natin ang karne at ihahagis sa creek. Baka makahuli tayo ng flathead o mangrove jack.
Di ko alam kung may mauhuli sila sa crab pots. Kung wala, mas gusto ko pa na may pagkain kami ni Frost mamaya. Kaya puputol tayo ng karne at ilalagay agad. Ayos na, ihaagis natin at titinan kung may mauhuli. Kumukuha ng bisikleta. Oh, may nakuha tayo. Oy! O, tinan mo yan. Halos pasok ito sa legal na sukat para kainin. Pero susugal ako at ibabalik ko na lang ito. Sana makahanap tayo ng higanting alimango mamaya. Siguro ito na ang pinakamalaking sugal natin, Froth. Anong tingin mo, girl? Kailangan ko na talagang ibalik ito. Sige, may malaking agila dito. At ako, si Mullet Head. Uy! Nakita niyo ba yon? Ako at si Frost, nahuli namin sa video yung agila na dumapo at kinain ng ulo ng isda. Astig nun, Froth! Ibinigay na namin sa agila lahat ng pain, kaya halos wala na kaming natira. Gutom na kami ni Froth, puno pa ng buhangin at putik, nasa pinakamababa na kami. Isa na lang magagawa namin. Frothy, handa ka na ba, girl? Panahon na para mabilis ang pagbawi. Kapag ininom natin to, pagkakaroon tayo ng bagong lakas. Inumin mo na. Sige. 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 Woohoo! Woohoo! Ipinanganak tayo muli, baby. Oras ng tingnan ng crab pot. Nabubuwang na si Frothy. Tara, ano sa tingin mo, girl? May laman kaya yan? Pot number 1. Tingnan natin kung may nakuha tayo. Walang-wala talaga. May kumuha ng pain natin at wala talagang laman ang crab pot na to ngayon. Ang lungkot ko na wala tayong nakuha sa unang pot natin dito. Lahat nakasalalay na sa huling ito. Seryoso, umaasa talaga ako may nakuha tayo dyan, mga tol. Tara na. Hindi ko siya kayang ibigay. Tara na! Sige lang, good girl. Tingnan natin kung may nakuha tayo. Wala. Ano? Nandiyan pa yung pain. Wala talaga tayong nahuli sa crab pot na yon. Grabe mga tol, palubog na ang araw. Siguro isang oras na lang kaya subukan pa natin isang huling-huli. Iwan muna natin ang mga pot, baka makahanap pa tayo ng iba. Kailangan nating maglakad at mag-explore dito sa mangrove system. Hindi ko pa naikot ang parting ito sa taas, kaya aayat ako para tingnan kung may makita tayo. Ayokong pumunta dito kasi kailangan kong maglakad sa matutulis na tinik. Sorry girl, pero kailangan nating maghanap ng pagkain. Tara! Kaunting lakas na lang ang natitira mula sa mabilisang pahinga. Kaya ito na ang huling pagkakataon. Mga tol. Kita ko na ang gilid ng shell niya, yan ang gilid ng alimango. Naipit ko na ang likod, kukunin ko na lang ang likod ng mga paa niya. Nakuha ko siya, ayos, nakuha natin siya, nakuha natin siya, nakuha natin siya, nakuha natin siya. Tingnan niyo yan mga pare, siguradong legal to. Hindi siya sobrang laki, pero pagkain pa rin yan at yan ang kailangan namin ni Frost ngayon. Dumaan kami sa putikan ngayon, naglakad-lakad pero may pagkain na kami dito. Itong magandang kalawangin na mud crab. Profi, may pagkain na tayo. Grabe, ang ganda ng alimanggo na to pare. Tingnan mo, sobrang agresibo niya ngayon. Masarap tong pagkain para sa akin. Kakarating lang namin dito sa mga buhanginan, grabe talaga. Para ka nasa ibang planeta dito sa mga buhanginan na to. May alimango na kami, nandun si Froth sa taas. Ang solid nung lulutuin natin para tapusin ang araw. Galing pa tayo sa mangrove kanina. Nag-aapoy ang katawan ko sa dami ng sandflies at balot pa rin ako ng putik. Perpekto to. Nandito na ang ating fire pit. Mga tol, may magagandang kindling dito. Kukulin natin to, lahat ng mga to, madaling magliyab ang mga to. Dapat tinutulungan mo akong mag-ipon ng panggatong, hindi mo ginagawa. Tara na, kita nyo naman, yung isa dito ay maliwanag na orange dahil sobrang kalawang na. Malapit na siyang magpalit ng shell. Ibig sabihin, sobrang puno na ng laman ang mga kuko niya. May nakuha rin tayong mud mussels na lulutuin. May masarap tayong pagkain para sa akin at kay Frost. Excited na ako.
Simulan na natin ang apoy at iluto na. Siguraduhin nating nandun si Frost. Baka talunan niya. Akala niya lahat ng bagay ay laruan niya, kaya pasiglahin natin siya. Ayan na. Grabe, ang lakas ng hangin dito. Sige, ilagay niyo na lahat ng kahoy. Ang init na ng comets, hindi na ako makapaghintay. Gutom na ako mga tol. Sisiguraduhin muna natin na papatayin muna natin ang alimango bago natin siya ilagay sa apoy. Ihihiga natin siya ng patihaya dyan at itatarak natin ang kutsilyo diretso sa katawan niya. Diyan halos matatagpuan ang, sa tingin ko, central nervous system nila. Mamamatay siya agad at saka natin siya pwedeng lutuin sa apoy. Sandali, wag gagalaw pare, bababa na natin. 3, 2, 1. At yan din ang papatay sa kanya agad. Ang alimango na yan, handa na ilagay sa apoy. Pwede na rin itong mga to sa apoy. Malalaman mong luto na sila kapag bumukas na. Diretso na tayo. Mahaba ang araw para sa amin ni Froth na yon, pero may pagkain na kami. Saan ka pupunta? Galit siya sa akin. Bakit ka umiiwas? Ayaw mo ba? Sigurado magugustuhan niya ako kapag pinakain ko siya agad. Ito ang mahalaga ngayon. May apoy na para sa alimango at ilang tahong. Nakatulog si Frothy sa baba. Kakaluto lang. Tumakbo siya sa bakawan buong araw. Ngayon, kumukulo na. Hihintayin nating bumukas ang mga ito. Magiging maliwanag na orange yan at hindi na ako makapaghintay kainin. Sobrang gutom ko na talaga. Naging maliwanag na orange na ang alimango natin kaya tatanggalin na natin. Sigurado masarap ito. Grabe, sobrang wild ang araw namin ngayon mga tol. Sobrang alak ko na, puno na ng buhangin. Alam ko, sigurado ako mababaliw kayo sa comments kasi dito namin ihahain sa buhangin. Wala na akong pakialam, sobrang gutom na ako at wala nang makain dito sa tabing dagat. Steak. Okay lang ba sa'yo kung medyo may buhangin? Wala siyang pakialam mga tol. At ako rin naman, wala na ring pakialam. Sa tingin ko, subukan na natin itong mga mud mussels. Tignan mo yan, parang ang sarap talaga. Tignan mo yan, handa ka na? Oo. Ayaw mo ba nito? Tara na! Hindi ko alam. Hindi siya nasa taas, nililingon lang niya yon. Mga pare, gets ko kung bakit ayaw niya sa kanila. Hindi sila magaling. Galit siya sa akin na yon. Sige, panuurin niyo siyang bumalik. Para sa mud crab na ito, bubuksan natin ang mga lollipop claws na ito. Punong-puno talaga ng laman ang alimasag na ito. Anong meron dito? Sige mga pare, kakainin niya yung kanya doon, literal, nalulantakan niya yon. Nakuha ko na ang kuko ko dito. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinaka-wild na video ko. Mud crab sa dalampasigan. Si Froth hindi tumitigil sa paglalaro kasama ang mga ibon, mga pare, kakainin ang kanyang mud crab. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinaka-wild na pakikipagsapalaran namin ni Froth. Makikita ko kayo sa susunod na matinding video dito. Kita-kits ulit tayo. Salamat!